Yo guys, musta? So ito araw ng linggo. So pag Sunday di kami pumapasok kahit na pinapapasok kami. Dahil ito yung pinakapahinga. Kasi napaka-importante ng pahinga sa atin bilang isang EPS factory worker po dito. So sa mga nakapanood pala sa mga videos na in-upload natin, pinakita ko kung anong klase ng trabaho ang pwede nyong maabutan dito sa South Korea. As you can see, puro factory talaga yan, literal, na makikita nyo rito. At yun na nga, anong oras na rito? 7:10 na o 7:15 na. Pero tirik pa rin si Haring Araw. Lumulubog yan mga bandang 8:15 to 8:20. So, alas 8 na maliwanag pa. Kasi nga, advance po ng isang oras ang South Korea sa Pilipinas. But then anyway guys, sa mga nagtatanong pala, ano ibig sabihin ng pali-pali? Sa South Korea, matunog yung sounds na yan. Kapag narinig mo yan, pali-pali, ibig sabihin, bilisan mo ang pagkilos mo. Ganyan yung mga Koreano, lagi nila sinasabi yan. Kapag nagmamadali o minamadali ka nila, pali-pali pag narinig mo yan. Talaga naman dito sa South Korea, yung trabaho talaga rito, kakaiba. Iba yung work ethic nila rito kumpara sa trabaho sa Pilipinas na nakasanayan natin. So anyway guys, alam nyo na napakahirap ng trabaho rito. May mga amo talaga na talagang walang pakundangan kung magbigay ng utos. Yung tinatrabaho mo pa lang ngayon, sasabihin niya kung anong gagawin mo kinabukasan. Diba? So may mga ganon. Yung hindi ka pa natatapos sa isang trabaho mo, sasabihin na niya yung ibang trabaho ang gagawin mo. So kagaya ng amo namin, nakita nyo naman, moldingan, buhatan, mainit. So siyempre, may counter naman yung amo namin. Hindi naman puro ganon ang ginagawa namin. Siyempre, nagbibigay din siya ng pakonsuelo. So ito, ibabahagi ko lang sa inyo guys. Araw ng Biyernes yan, nakaraan. So ngayon ko lang na-upload. Pagkatapos ng nakakapagod na buong isang araw, napakainit, talaga namang patas ng patas ang temperature nila rito dahil nga summer, pero minsan umuulan, nagbigay ng pakonsuelo yung amo namin. So binilhan niya kami ng merienda na usually hindi niya ginagawa. Nagtaka kami bakit niya ginawa yun. Dating ginagawa niya, nagpapawisik siya, kumakain kami lahat sa labas. Yun naman nakaugalian o ugali ng mga Koreano. Pero isang araw, nag-out kami ng maaga, pinag-out niya kami dahil sobrang hinit daw. Nagtaka kami bakit niya ginawa yun, na hindi naman niya dating ginagawa. Baka may kailangan. So yun na nga, sa madaling salita, nag-out kami, naligo kami, biglang dumating may bit-bit na pizza. Tira! Sami! Sami! 몇 번째야? 와. 너 아들만 주시잖아. 내가 양념 따로 양념이 내 아버지가 누나하고 누나가 아들과 딸 있어요. 이렇게 친척들이 있어요. 그거 누나 딸이야? 안 누나 딸. 누나 딸. 내가 삼촌. 삼촌. 너 같이 먹어? 같이. 야 지금 아닌지 모르겠다. 같이 나눠 먹어. 나는 먹어. 괜찮아. 같이 먹어. 알았어. 좋았어요. Kenneth! Come, don't shine! Hindi, isa lang yung pati. Very soon, bahay pizza. Honey, already slice yan. Slice yan? Hey! Slice, like. 나이가 없어? Like. Ha? Harap, slice. Ha? Tep niya, yung sa tapat na sintingan. Kotse na siya eh. Pogi na. Nice. Sir, happy birthday! Okay, thank you. Sir, birthday yan. Birthday yan.
Mogo. Bandari, give your friend. Friend niya. Don't say. Pizza. Mogo, Kenneth, ano mogo? Ano mo ba? Yes. Mogo. Kaya, mogo. Okay. Mas masarap to dong. 이거 하고 이거 먹기 어디 여기 pot? 거기라? 이거 플레이트. Oh, thank you. Oh, well done, brother. Oh, Daddy. 모모. 요리 siya. Mama try. 이거 배불러. Simsiman rako asa. Sasuman mango rasa. Itu samsami bebon isa ang paket. Itu jual ya. Sikan ang kali Bumili siya ng pizza na dalawa. Yung pa naman pinakamahal na pizza rito, yung PEP na binili niya. At may dalawang 1.5 na Coke. So yun, nagsalo-salo kami. So gusto lang sabihin sa inyo na hindi naman puro trabaho na lang dito sa South Korea. Na literal na nakikita ninyo na akala ninyo, mga demonyo yung mga amo. May mga amo din naman na nakikita nila yung effort natin, nakikita nila yung pagod natin. Sadyan talagang, iba lang talaga ang work ethic ng mga Koreano pagdating sa pagtatrabaho. Ngayon naman sa mga nagtatanong, paano tayo naging E7 visa dito? Kabulol, paano ka naging E7 visa dyan? Di ba alam ko, hanggang 10 years lang po yung kontrata dyan. Paano ka naging 13 years? So para sa kaalaman ng lahat, para malinaw, kasi siya na nabubulol tayo. Ang South Korea, ang unang dating mo rito, kung isa kang EPS, may 3 years, may 1 year na kontrata, renewal yon. Pero more on 85%, puro 3 years kagad ang pipirma nilang kontrata. After that, yung extension na tinatawag na 1 year and 10 months. Kapag nakuha mo yung 1 year and 10 months, nakapagtrabaho ka sa kanila, good performance ka, gusto ka ng amo, yun ang tinatawag na sincere. So, kukunin ka ulit, may chance kang makabalik ulit for another 4 years and 10 months na naman. So, pagka nakuha mo na yung kompletong unang 4 years and 10 months, another 4 years and 10 months, same procedure yon, una 3 years and then another additional 1 years and 10 months. So, total, nasa parang 9 years and 8 months ka. So, hindi mo pwedeng tapusin mismo ng saktong 10 years. Yun po yung rules nila rito na nakasanayan. So, kapag na-avail mo yon, ngayon, kung yung amo mo gusto ka pa niya, gusto mo mag-change visa, yun lang po yung tanging paraan upang makapag-stay ka ng legal dito, mag-change ka ng visa mo to E7-4 o E7 visa. Ngayon, lahat qualified, lalong-lalo na yung naka 3 years dito sa South Korea. Pwede ka nang mag-change ng visa to E7 visa o E7-4 visa. Ngunit, may kondisyon. So, kailangan makapasa ka sa KIIP exam and then, ma-reach mo yung sweldo mo sa isang taon. Kung magkano yung kinita mo, sinahod mo, may points yun. Kailangan mo kasing bunuin yung points ng requirements. May mga requirements kasi yan. Dapat qualified yung amo mo at saka ikaw. Kapag bumagsak ka, qualified ang amo mo, hindi ka makakapag-change visa. Kailangan nagtatali yon. And then, wala ka release. Mas maganda yon. At saka ano yung natapos mong educational, kung college level ka, yan, may points lahat yan. Pero binago na yung rules. Alam ko, mauna muna yung makakapag-change visa ka na, tapos mag-aaral abang to follow na yung exam. Pag hindi ka na naman nakapasa, may chance ka na naman yata ng ilang months pa o taon pa. Ngayon, pag hindi mo na napasa, hindi ko na alam, baka yun na talaga kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. Yun na yung bagong rules ngayon. So, dati wala yan. Kailangan mo talaga makapasa ng KIIP, which is mag-aaral ka ulit ng Korean language at ipasa mo. While working ka, naka-duty ka, kailangan mo mag-aral bago sumapit yung expiration ng
yung resident card dito sa South Korea. So, gets ng lahat. Ngayon, sa case ko, hindi ako nag-aral ng KIP. At hindi rin ako, tawag dito, nagbayad ng malaking halaga, gumamit o may inupaan o binayaran na agent para lamang makatulong sa pagpapalit ng visa ko. Ang lahat sumagot nun yung amo ko. Kasi alam nyo naman guys, sa hirap ng trabaho ko rito, napakahirap din makahanap ng kapalit ko. O napakahirap makahanap ng trabahador na kayang magtagal sa ganitong uri ng kumpanya, na uri ng trabaho namin. Napakahirap talaga. Mapa-Koreano. Lahat ng mga nagtrabahong Koreano rito, sa stage ko ngayon, sa naabot kong taon dito, ako yung pinakamatagal sa company na to. Kaya naman, parang nireward ako nung sadyang nim namin. Siya mismo ang nakiusap sa akin kung pwede pa ako makapag-stay. Siya yung mag-aasikaso, magpa-process ng visa. Wala totally akong binayaran. Ang tanging naging binayaran ko lang yung pagkuha ng requirements sa Pilipinas. Nung inutusan ko yung misis ko na pumunta sa Korean Embassy na hindi naman pala kailangan, kasi ganito, medyo nagkaroon ng misunderstanding. Nagbigay lang ako yung mga hinihila na requirements at napaka-basic lang nila. Yung yung transcript of record mo, yung record ko nung high school ako, yun lang ang binigay ko. Diploma, passport, PFA, authentication ba tawag doon. Sa madaling salita, na E7 visa tayo nang walang kahit na anong ginagawa. Kumbaga dumating na lang sa harapan natin. Kaya yan ang advantage ng ganitong uri ng company. Yung mahirap, talaga namang literal na walang nagtatagal. Pero may kakibat din naman na magandang bagay pagdating sa ganitong sitwasyon na napakahirap ng trabaho. Hindi ako nahirapan na mag-stay. Kumbaga, at ang benefits ng pagiging E7 visa, renewal na lang yan. Una 1 year tapos 2 years. So pang magti 3 years na ako next year sa aking extension. Ang mga benefits niyan, pwede ka nang pabalik-balik sa Pilipinas. Plus, pwede mo pang ma-invite yung misis mo o kaya yung anak mo dito sa South Korea. Gamitin niya yung visa mo rito. Pwede daw yun. Sabi ng sadyanim namin. Pero sa kaso ko, walang maiiwan sa anak ko. Kaya hindi ko muna iniisip yun. Wala sa isip namin mag-asawa na papuntahin siya rito. Kasi yun nga, mas magastos pag dalawa kami rito. Kasi hindi rin naman siya pwede magtrabaho gamit yung visa ko. May limit lang yata o allowed na pwede niyang gawin dito. Pero yung pagtatrabaho, hindi ko alam kung ina-allowed nila yun at gagamitin nila yung visa ko na E7. Ibahagi lang natin guys sa mga interesadong mag-E7 visa. Baka kasi yung iba sa inyo, pangarap din maging isang E7 visa at mag-stay ng mahaba pang panahon dito sa bansang Kimchilan, dito sa South Korea. At may dagdag ko lang, may plano o isinasagawang pag-uusap yung government nila rito sa South Korea patungkol sa sahod sa next year, 2026. So ito, ipapakita ko yung video sa inyo. Korean siya, nakita ko siya. Alam ko, iba sa inyo napanood na to, pero baka hindi pa ninyo nalalaman, ibabahagi ko lang. Panoorin nyo. Hello everyone, good evening po, magandang gabi na ibang narabiin. Maya Pabengin sa ating mga kabayan po dito sa South Korea. So magbigay tayo ng panibagong update na tungkol na po ito sa salary po for next year 2026. Minimum wage confirmed for 2026 po. So what you need to know, which is very important no, among all blue collar employees. Ayan, so we will tell you about this minimum wage confirmed in South Korea po for next year 2026 on the lifestyle information broadcasting. So first, let me tell you about yung most important numbers. Ayan, minimum wage for next year po has been set at 10,320 Korean won per hour per ora. Ayan po, it is 291 more than now, and the increase rate for next year is 2.9% compared to this year. Ayan po, if calculated as monthly wage, ibig sabihin it is about 2,156,880 won per month based on a 40-hour week. Ayan po, now, why is it important? The minimum wage is a standard wage that is applied po to all workers in South Korea. It applies not only to Koreans but also to foreign workers from various countries such as Philippines, Vietnam, Nepal, Myanmar, etc. We're also listening po sa ating info right now. So ito po minimum wage na to will be applied from January 1. That is gonna be next year na po, January 1, 2026, New Year. Yan po bagong taon, and must be reflected po in the contract, on your contract with the company and the monthly pay statement. Ayan. And then what if the hourly wage is lower than 10,320 Korean won per hour? So that is actually a violation of law. Kailangan masunod po yun. Yan. And then, in this case, you can also seek or ask for help from the Ministry of Employment and Labor sa Goyong Nodongbu or the Foreign Support Center's Foreigner Counseling Center. Ayan po, this minimum wage decision po has another big meaning. Ayan po, this is actually the first time in 17 years that workers, business owners, and government recommended
committee members have reached an agreement. Ayan po, it was always decided through a fight, but this year they made concessions and reached a conclusion po through dialogue. Ayan, medyo naging intense yung kanina pag-usap tungkol sa salary increase. Ayan po, and one more thing, since the minimum wage it actually is the basic hourly wage, night shift allowance, holiday allowance, and overtime allowance po must be paid separately. Ayan. For example, if you work in a factory or work part-time po at a restaurant, or of course work after 10 p.m. or work on weekends, you should definitely remember that you should receive additional allowance po. To summarize, ayan, next year hourly wage is 10,320 Korean won na po. Ayan po, monthly wage is about 2,156,880 won based on 40 hours a week. So, 1 month yun. And then, same for all workers, effective immediately from January 1, 2026 next year. Be sure to check the contract and actual salary po. Since the minimum wage is actually a basic hourly wage, night shift allowance, ayan po, holiday allowance, and overtime allowance are also paid separately. This is all about the 2026 minimum wage information and all the key information you need to know, you must know. Ayan. We also support your rights and daily lives na mga kinakailangan ninyo as for foreign workers. Ayan po. So napanood nyo. So ang nakapaloob dun sa balita na yon, sa mga hindi nakakalam, may mga ilang private sector dito na laborer o mga talagang grupo na gustong imungkahi. Pag natuloy yung pagka nagkataon, win-win situation po yon. Pero 30% nun hindi po magiging maganda. Dahil kapag tumataas ang sahod namin dito, ganun din po ang pagtaas ng mga bilihin dito. Alam naman po ninyo, higit na 3 beses na napakataas ng bilihin dito kaysa sa Pilipinas. Yung bigas dito na 20 kg, mabibili mo dito ng Omanon. Depende yan sa quality. Pero yung pinakamurang bigas nila rito, hindi bababa sa 40,000 won. Magkano yung 40,000 won? Sabi na natin 4, 8, 12, 16, nasa 1.6 o 1.7. Kumbaga 1,700, I mean. Tapos may mga sadyang nimpa dito na dinadamihan kung ano yung dapat kaltasan na dapat yun lang. Naghahanap sila ng butas para madagdagan yon. Dahil nga sa pagtaas ng sahod, nahihirapan yung mga ibang dito na mahina yung kaya kayo nangangarap makarating dito. Bawas-bawasin nyo muna yung pag-ML. Bawas-bawasan nyo muna yung online games na yan. Bawas-bawasan mo muna yung gala o basketball. Kung nangangarap ka, may plano kang pumunta rito, mag-aral ka na dahil hindi mo alam baka bukas may exam na. So matunog ngayon, may bali-balita, hindi lang natin alam kung kailan yung date. Parang may mga magaganap na exam na naman bago matapos ang taon na to. Kaya ano pang hinihintay mo? I-grab mo na yung opportunity nito habang bata ka pa, may pagkakataon ka pa. Lagi mo lang tatandaan, walang imposible sa mundo at hindi mo kailanman malalaman kung hindi mo susubukan. So kailangan subukan mo. Kagaya ko, kagaya namin, ng lahat na nakarating dito, may kanya-kanya tayong laban, kwento sa buhay na hindi maganda at maganda. So normal lang yan, di ba? Ang importante, matuto tayo sa sarili natin at tumayo tayo sa sarili natin pa at huwag natin iasa sa iba ay kahuhulad ng pamumuhay natin at gustong maibigay na kaunlaran sa pamilya natin. So that's it guys. So see you again in my next video. Again, Christoph TV channel. Boy abroad ko dito sa bansang South Korea.